Welcome back sa Break Till Dawn, episode 3. Siyempre, kasama ko si Firmary. At ngayong araw na to, review nating battle is yung battle sa flip top, battle sa Raffian, tsaka ni Class G. Kamusta ka tol? Kung nagdaan Pasko o holidays? Okay naman tol, nakauwi sa probinsya sa pamilya. Masaya. Ikaw tol, kamusta? Okay naman din, nagpasko lang kasama yung kuya ko, tapos shoutouts kay Abby, kasama ko siya yung bagong taon. Bali yung laban na to is parang medyo controversial siya dahil dikit. 3-2 yung judging, kaya i-breakdown natin siya ngayon, i-himay natin. Simulan na natin. Start natin. Oh. Inilinya mo na, Class G, flip top, alam natin kung anong klaseng magpaka ng parating. Pahinga natin, unang para, Zone 16. Intro pa lang ni Arik, parang talagang pang-ahon tong match-up na to eh. Kaso sobrang na kasana agad eh. No? Sa mga hindi kasi nakakaalam, si Raffian at si Class G, pareho silang kampiyon. Si Raffian sa FRBL, si Class G naman sa Motos. So shoutout sa Motos at sa FRBL. Simulan na Sa natin. pangalawang battle pa lang rin ito eh. Kaya undercard pa sila ng isang buhay. 4 na isang buhay ito nung gabi na to. Ang ganda rin na napaaga yung matchup na to. Sobrang napanood na kasi namin to once, kaka sa live, malakas talaga. So ngayon re-review natin para matimbang natin yung mga binitawan nilang lines. Sino yung mas nag-stand out. Kasi iba pa rin pag live, iba pa rin pag nire-replay mo. So simulan na natin. Salamat muna pala sa mga nanood sa mga nakarang episode namin. Yung sa Tumbang Preso. Tugmang Tugmang Preso ni Looney. Yan. Shoutouts. Play natin. Influensya niya si Balakid. Minsan nabanggit niyang matabil. Kaya pala nanalo lang hasta lang harang mapapil. Pwestong bakod sa maayos na construction, mga sir. Walang matitira na raf. Ito na yung finishing dyan sa pader. Ito ba yung naghahamon kay Evo? Sa pagsikat ni si Tito? Hanap agad nagdidisenyo para ma-establish agad dito? Oo, si Arik may pinapatay yung naghahanap ng arkitekto. Sabi ko si Arik pinapatay yung naghahanap ng arkitekto. Saan niyo ba siya namin si Evo na battle? Sa unang battle niya, may binanggit siyang yung arkitekto. Diyan sa flip top. Baby battle niya. So parang kinocall out na si Evo. Oo. Saka nanonood din si Epok nun sa sunugan. Nag-judge pa nga doon. So Ano yung sinabi niya? Balaki. Balaki, tas Yung first 4 lines. Tong rough. Finishing touch. sa pader. Tapos ito yung Kasi pinapatay yung pader, balaki, harap, pader. Tapos may pinapatay yung arkitekto. Tapos yung isa niyang meaning doon is pinapatay yung arkitekto. Pinapatay yung Yun naman. so bad words na word thing. Cut words. So tingnan pa natin. Balik na yun. Kasi ang lakas ng loob hamunin si Evo. Ito may obrang kasban. Samantalang nung laban nila ni Akata, si Evo yung nagpanalo dyan. Tapos dito, hinahamon, sablay yung ugaling ganyan. Rough na, wala pang galang o talagang sobrang gaspang. Kaya naman, yung pagiging fight. Self-explanatory na yung bars niya. Hindi natin nakantay. Tapos dito, hinahamon, sablay yung ugaling ganyan. Rough na, wala pang galang o talagang sobrang gaspang. Kaya naman, Tignan nila kung wala ka naman bonus. Para malista natin yung kasi controversial nga parang di tayo bias. So play na natin. yung pagiging finalist mo sa sunugan para sa akin, katawa-tawa. Kasi dapat talo ka kay Nico, oo. Bigyan na ka talaga. Kasi lagpas na nga sa oras yung mga banat pa. Basta, tatanga-tanga. Kaya kahit balik-balik na rin yung pagkapanalo niya kay Akata,
dito may time tracker na. Kaya kahit pa magkano bukas, hindi aabot yung sunugan kapag may timer na. Speaking of sunugan, yung mga sinasama daw na ibo sa sunugan, ang lalakas dumibog. Makikita niyo pa sa video, laging nasa likod. Pag nagtungkulan naman, parang isang tray ng itlog kasi puro bilog. Nadamay din sa ano, di ba? Rap yan sa akin, yung mga kaibigan ni Rap yan. Kung matandaan, hindi ko Sa nakakaw. Como. Sabihin nyo kasi. Pero nandito kasi kami nung live, yung mga tropa nga ni Rafi nasa likod, nanonood sa crowd. Tuloy natin. O ang tataba ng tropa neto! Yung mga bilbil nakakatigil. Pero ang titibay, walang iwanan hanggang bumilog. Ganon ang circle. Pero seryoso simpleng joke, hindi mo magawa mapahanggang ngayon. Mga para na ginugel, puro lang yan ganon. Sa kagustuhan na sumikat sa sistema lamon. O para lang puminang nagpabalot sa chrome. Ngayon sige, bumitaw ka. Chrome, parang gaano siya. Para kung inang nagpabalat sa Chrome. Siguro, tinutuloy ni Class G dito, kumuha siya ng angle sa internet using Chrome. Nagsasaliksik siya doon para makabuo siya ng references, bars. Siguro. Ako, Mga para na ginugel, puro Ay, lang yan ginugel. ganon. Sa kagustuhan na sumikat sa sistema lamon. O para lang puminang nagpabalot sa chrome. Ngayon sige, bumitaw ka na. medyo ano eh, walang... Medyo natulugan yung linya kasi yung Chrome, alam ko, kulay silver yun yung Chrome. Na makinang yung silver. Deliver mo ng may diin. Lagyan mo na rin ng English term para magmukha kang magaling. Pag yung ginawa mo, ganun pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, mamen. Hindi kita na-predict, yun lang talaga yung kaya mong gawin. So yun yung round 1 ni Class Basta ba yan? Yun yung round 1 ni Class Ano? Hindi kita na-predict, yun lang talaga yung kaya mong gawin. Ano sa ano? Lagyan mo na rin ng English term para magmukha kang magaling. Pag yung ginawa mo, ganun pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, mamen. Hindi kita na-predict, yun lang talaga yung kaya mong gawin. So maikli lang pala, no? Maikli lang yung round 1 na parang sinet niya yung mood as ang mga gagawin lang ni Rafian is kukuha siya ng references sa Google para isalin niya sa mga sulat niya. Parang ano to eh, manipulation ba yung tawag na parang yung ginawa ni Pistol kay Gorion Talas, parang gano'n. So round 1 ni Class G, okay yung 4 bars na pader, yung sa arkitekto, yung akata, tatanga-tanga, kataka-taka, yung bumilog yung circle, yun yung mga moments niya doon. Dito naman sa nilista ko yung 6 points kay Rap, ay kay Class G. 6 points. Basta sa mga nilista, 2 beses niya nagamit yung yung Rap Okay. na birthday. Nagamit na rin ngayon kay Rafian. Pero since Rafian yan, matatanggap mo siya as long as maganda yung pagkakaano mo, setup. Yeah. Diba? Sabi nga ni Balakid, okay lang umulit ng angulo. Diba? Basta hindi basic yung ginawa mo. Yung pagkakata. So, tingnan natin yung Okay. kung ano yung round 1 ni Rafian. Play na natin. Nag-chat si Ari. Sabi lang niya, July 22. Sagot ko, G, paano lang pa? Saka sakto, kakapasa ako lang ng board exam for teachers kung ready na ako mag-handle ng class. Kaya, Totoo yun. Kakapasa niya lang ng board exam. So parang ang galing yung punchline, kaya niya na mag-handle ng class. Yung klase, tas si Class D, class. So magandang pambungan yun para kay Rafi. Tsaka nung sa live, diba nandiyan tayo, nung so kung last na ng linya na yun lakas ng linya na yun kasi totoo naman na related sa pagiging guro yung kinuwang course or nasang board exam ni Rafian. Tapos nagkataon na pasok sa class, tapos yung class D, diba, naiintindihan naman siya. So malakas na pambunga dyan, tutuloy natin.
Welcome to my whole world. Para matalo mo ako yung play forward. Pinag-aralan mo ba ako pala? I hope you did your homework from 5, 6 to 16. That's growth spurts. Speaking of 6, niyayabang na kinukumpara sa Ano yung growth spurts? Ano? whole world. Para matalo mo ako, you need to play more words. Pinag-aralan mo ba ako, class? I hope you did your homework from 5, 6 to 6 feet. That's growth spurts. Speaking of 6, Ano yun? 5, 6 to 6 feet. That's... Hindi ko masyadong makats eh. Kung alam nyo siya, Google nyo na lang. 6 feet. Kasi pag sinabi nyo ni 6 feet below the ground eh, na may kasunod, parang phrase siya na na nasa hukay ka na. Okay. Amen. Tapos yung pinag-aralan mo ba ako, class? I hope you did your homework. Pinag-aralan, homework. So may mga puntos sa internals sa mga palaman na sinasabi niya. Mga reference niya, ano talaga, parang natatama sa class. Oo. So tuloy na. niyayabang na kinukumpara sa kay Six Thread. Yung sarili ni Glass, tinitether niya. Yun, from Okay. kay 6. Okay. Papunta kay 6 thread. Kay 6 Yung ano. pala. Okay. I hope you did your homework from 5, 6 to 6 feet. That's growth spurts. Ayun, pinapakinggan ko lang kasi from 5, 6 parang height. From 5, 6 to 6 feet below the ground. Parang, ayun, yun nga. Yung height. Tapos Ano yung parang pag reference? nakahiga ka na, parang 6 feet Okay, below the okay, ground okay. ka na. Okay. And then papunta siya kay 6 thread. Oo. Okay. Na kinukumpara sa kay Six Thread. Yung sarili ni Glass, tinitether niya. Anong flow ng utak yan, G? Sabi mo kay Ben Pluma, ikaw ay mas na better pa. Mas na better pa? Di na yan lulusot dito, hindi pa laging Pasko. Pare, ikaw ngayong makakarinig ng sermon, kakamas mo, kinumpara lang kay... Pare, ikaw ngayon makakarinig ng sermon, kakamas mo. Misa. Alam kay Six, nagbuhat na ng bangko, huwag mag-alas kay Rick Robert, G. Huwag ka magbuhat ng bangko, plastic properly. Ang lakas niyan to. Last din nun sa live. Huwag ka magbuhat ng bangko classic properly. So dalawa na yung ano niya kanina, yung homework, tsaka yung handle ng class, homework, tas ito si property. Tatlo na. Para sa tungkol lahat class. sa class talaga. Para sa class talaga. Kinukumpara kay Six Thread, ginagaya si Invictus na umopya kay Sorta sa flip na may indication siya. Itong class, kinukopya lang yung project ng iba, tapos babaguhin ng konti, yun ay indication na. Anong class? Iba ka class? Ay, imitation ka! Kaya itong Patungkol sa mga gaya-gaya, class A imitation. poster! Kaya kay Sorta sa flip na may invitation siya. Itong class, kinukopya lang yung project ng iba, tapos babaguhin ng konti, yun ay indication na. Anong class? Iba ka class? Ay, imitation ka! Kaya itong poster! Sa poster, pakiguhitan na sir! Ngayong nahuli tong class na nangungopya, punit ang papel, di tayo magkalibel! Pinanood ko mga laban. Ayun, di ba? Pag nangopya ka sa klase, Ulit hindi ka yung papel. Glenn, nasakasakaling may matutunan ka iba. Kaya itong poster, sa poster, pakiguhitan na sir. Ngayong nahuli tong class na nangungopya, punit ang papel, di tayo magkalibel! Pinanood ko mga laban mo, Glenn, at baka sakaling may matutunan ka iba. Kaso nung pinag-aralan kita sa online class, nakatulugan lang kita. Sabi kay Ben Pluma, nung nakalaban si Ben Pluma, tuwan-tuwa dahil trick of MC na. Mabilisang nagsulat, fast as lightning. Kaso walang nagbago sa sulat mo, class, binigyan na ng pen and still can't do the right thing. Sabi kay Ben, Writing, tama. Tapos yung writing na pagsusulat. Maganda yung wordplay. Related pa rin sa class. nung nakalaban si Ben Pluma, tuwan-tuwa dahil trick of MC na. Mabilisang nagsulat, fast as lightning. Kaso walang nagbago sa sulat mo, class, binigyan na ng pen and still can't do the right thing. Sabi kay Ben, puro ka na lang bike, di ka na humahasel, baguhin mo naman siya, sarap patukan. Sinita ba yung kagustuhan ng taong magkaroon ng magandang kalusugan? Proud na humahasel sa syota naman galing ng pampuhunan. Batugan! Kapal mukha ko. Buti pa si Ben nag-workout, ikaw panakunin ng syota, di marunong magtrabaho. May banan pa itong food pan, laman, ang bagal ng delivery.
para tunog tek. Ang bagal ng delivery para tunog technical explanation. Panay FT ayaw mag-workout, mataba ka, nagtatana pang class. Bagsak sa physical education, mag-diet ka para di ganyang sulat. Sayang lang sa iyo ang E. Ganito itsura ng mga tomboy na nakalomboy tas may migo na big. Inayahang Maxi! Nung sinabi niyo din ko magaling, di pa pang flip top, pangumutya, tinandaan ko mabuti. Ngayon magpapaulan ng bala sa class kung bata yung pinuli. Ano bang masisita mo sa akin? Alam mo yung mga ano tol, yung mga kaso ng ano, sa Amerika. Kasi legal nga yung ano eh, paghawak ng baril sa Amerika. Parang doon ako yung reference. May mga Pag nagdadala. binubuli. Pag may mga ano, pwedeng magdala ng baril. Kaso, yun nga, hindi na umuli yung ano, yung mga estudyante. May mga nangyaring parang kaso sa Amerika na gano'n. Parang napapanood ko siya pag Maraming- nanonood ako ng Hollywood movies. Parang ginagawa. Mga documentary yan films tungkol sa gano'n. Oo. Maganda naman. Tuloy na. Maxi! Nung sinabi niyo din ko magaling, di pa pang flip top, pangumutya, tinandaan ko mabuti. Ngayon magpapaulan ng bala sa class kung bata yung pinuli. Ano bang Yung na tayo yung Columbine. Really ba yun? Oo, parang ano siya ng baril. Hindi, ano yung parang school. Columbine. Kung hindi ako nagkakamali. Isita, ano bang masisita mo sa akin bukod sa overtime? Kung wala, iyak mabubugbog at matutodas. Magugulat tong si G-Shock. Anong sumusunod na ako sa oras? Ang lakas nung Ender. Kasi nag-umpisa sa puro class na angles. Tapos yung bandang dulo, yung second name ni Class G, which is yung G, magugulat tong G-Shock ngayon sumusunod na ako sa oras. Kasi nung sunugan kasi halos 4 or 5 minutes yung round ni Raffian. Pero dito may time tracker. Lumagpas siya ng konti pero yung iba kasi doon, crowd reaction, kaya napapahinto. Hindi, tsaka pag nagre-react yung crowd, humihinto yung oras eh. May ito yung oras. So mababawas yun. Tapos may panibagong segundo na nagbibilang para sa crowd reaction. Yun pala yung silbi ng time tracker. Tsaka kung titignan mo, 15 seconds lang yung lamang niya eh. 2:20 tsaka 2:35. Tsaka, yun, para sa akin yung round 1, para sa akin lang kay Raffian yun, ang daming tumamang suntok. Though, lahat patungkol sa class. Kasi, natural, pangalan ng palaban niya, Class G. Di siya, Doon ano, talaga siya sasandal sa ganung reference. Hindi siya generic. Hindi siya generic. Pang class talaga eh. Tsaka Hindi applicable sa iba. para kay class talaga, tsaka ang ganda ng setups. Worth it hintayin mo ano yung babagsak ang punchline. Tsaka siniksik niya, hindi siya nagsayang ng fillers na ano eh. May masingit lang. Maganda rin yung mga internals. Pasok. Ikaw, kanino ka sa round 1? Rough yan din. 10-6 base dito sa next time. So yun, opinion lang namin to. Round 1 kay Raffian. Pero props din kay, kay Class G. Malakas yung round 1 ni Class G, pero kung bilangan ng suntok, mas effective, mas nalaro yung angles. Based sa kalaban mo, Raffian. Tignan natin yung round 1 ni Class G. Ayun, umapir pa si Class G. Nalakasan nag-appear. din eh. Yan, nalakasan din yan. Solid nung ganun na kasi ramdam mo sa pag-a-appear nila na ano eh, lakas ng round 1 natin pareho ha. Dikdikan talaga itong laban na to, parang ganun. So, tuloy natin. Naka-hype din si ano eh, na-hype din si Class G. Parang ano ka eh. Game. Tignan mo baway. Sarap yun. Nung laban nila ni Harlem, yung angle niya, puro isda sa kada linya. Kaya pala Raf, pangalan niya, kasi puro gas-gas pinapakita, sobra. Yan, rough gas. Parang nasabi na yung sa round 1 yung gas pa. Pero tingnan natin yung babagsak ang punch. Okay na siguro pag ganun, parang pag-isahin mo na siya sa isang round. Hindi, nakasalalay kasi sa ano yun eh, sa isusunod ng punchline. So, abangan natin ang punchline mo. Ito rin siguro yung napunan ng mga judges, no? Kasi nababad sa class yung angle ni Raffian. Parang dun sa laban niya kay Harlem, nababad sa isda. Parang lahat ng wordplay na pwedeng lahat ng pwedeng banggitin tungkol kay Harlem na isda, talagang isusulat na niya lahat eh.
Parang ito rin siguro yung nakitang butas ng mga ano. Okay. Kaya 3-2 yung laban. Ba't panalo siya kay Harlem ah? Hindi, dito kay ano kay Glass. Okay, sige. Tuloy natin, balik mo konti. Gasgas na nung sa diwa, wala na yung mahirit at matir. Puro isda sa kada linya. Kaya pala ang pangalan niya, kasi puro gasgas pinapakita, sobra. Gasgas na nung sa diwa, wala na yung mahirit at matira. Kaya puro isda ginamit niya, dahil pag wala nang ibang maisip na sariwa. Ang masama pa nung winord play niya, yung anyhow sa inihaw. Yung takbo ng yung utak mo dapat ikutin. Yung takbo niyan wala nang tulin. Kasi magagawa mo lang anyhow, yung inihaw. Pag yung takbo ng isip mo, di uling. Yung bangus, ginawa niyang banguso. Yung pera na, ginawa niyang pirana. Tangina, saan mo ba natutunan yan, Brad? Talagang mapapamura kasi isda niya, ganyan pag galing ng flag, oo. Galing ng flood, so reference nun, galing ng Floodway Rap Battle League. Feeling ko kasi dun sa ilog na yan, may mga isda na makukuha, may tilapia, kanduli, mga ganun. Pero tumatakbo yung angle sa isda. Na mura. Pera na, ginawa niyang pirana. Tangina, saan mo ba natutunan yan, Brad? Talagang mapapamura kasi isda niya, ganyan pag galing ng flag, oo. Oo nga pala, yung pirana din kasi related eh. Kasi may pirana din sa ilog, parang doon sila nakatira, di ba? Hindi sila sa dagat. Shoutouts kay Luni, sa kanya ko narinig yun. Yung pirana sa ilog yun. Kay TFCD. Pirana. Oo, galing niya ng flagway. At nung panahon malakas pa yung flagway, kinupkup siya kinimas. Pinalamon, pinatira. Ilang buwan pa ang lumipas. Nung malakas yung agos, nandun siya. Pero nung humina ay umiwas. Sabi ko nung humina na yung flag siya ay agaran na lumikas. Tapos na, siya ay agaran na lumikas. Kupal, nung may narating yung pinagalingan, iniwanan agad. Nung bumaha na yung suporta, di na sumuporta sa vlad. Tapos ngayon nandito ka. Bakit? Kasi di mo nakuha yung PS5 sa sunugan. Wish wala ka ditong magigain, hoy, yung ganyan galing, noy. Malabo ditong magka-PS5, baka bigyan ka lang ni Arik ng Game Boy. Kasi sabi niya isa sa sunugan. PS5 reference. Baka bigyan ka lang ng Game Boy. Si Game Boy kasi ano siya, MC siya sa Mindanao. So, yun yung double meaning ni Class G dito. Pero feeling ko malabo yun, bibigay ni Arik si Game Boy kay Rafael. Mismatch na miss. Pero di natin alam. Shoutouts kay Game Boy. Balik natin ang Noy! Malabo dito magka-PS5, baka bigyan ka lang ni Arik ng Game Boy. Kasi sabi niya isa sa sunugan. Huwag na kayong mag-request ng my game reference. May kosa o. May kosa ka? Ba't mo ginawang letter O yung letter U, baluga ka? Ayusin mo yung letrahan mo, wag mo nang antayin batuhan pa. Hindi na kailangan sabihin yan sa'yo kung talagang may kusa ka. Tama? Bigyan ka pa naman. Oo, pasado na sa board itong si brother, kaso siguradong mararangin kasi binigyan agad ni Arik ng class na hindi niya kaya na ma-handle. Kaya pasintabi at Sayang, no? Kung pinuesto niya yun sa round 1, kasi sabi ni Raf yan sa round 1, ready na siya mag-handle ng class. Kaso nagkataong nasa round 2, so hindi nagtama. Parang wala na sa visa. Kasi basag na nung round 1, ka-angle na kaya mag-handle ng class. Kaya pansin ko kay Raf, kay Class G dito, medyo may tirik siya ng konti ng mga 1 to 5 seconds. Konting stutter na. Saka yun na, hindi maiwasan na minsan pareho kayo ng maisip ng kalaban. Oo, yun nga. Parang ano yung three fingers take alike.
Pareho kayo Galing na. na. Nagkamali lang talaga ng pwesto. Kaya medyo nabawasan din yung impact sa akin. Balik mo. Ano? Itong si Brander Castro, siguradong mararate kasi binigyan agad ni Arik ng class na hindi niya kaya na ma-handle. Kaya pasintabi kung yung dalawang class S dito sa guro ay nagawa rin ako. Oo, nahirapan si Akat at saka si Harlem sa'yo. Kaso ngayong class G na to, dapat pare lang mo na di mo ko mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Lakas yung ender. Di mo ko mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Round 2, para sa akin parang medyo mahaba yung angle dun sa isda. Reference sa laban niya kay Harley. Pero class G yan goods. Okay yung mga punchline, yung binabagsak ang punchline tungkol sa isda. Yung hindi na sumuporta sa flag. Yung hindi nakakapag-isip ng sariwa. At siya nga nakapansin mo, may mga tigil siya ng konti-konti lang naman. So kung palinisan kasi ng performance, parang pwede mo masilip yun. Pero hindi siya halata sa live, hindi siya halata nun sa live pero sa video makikita mo pag yung stop. Medyo mahaba lang ng 10 seconds tong sa round 1 niya. Sa mas base dito, mas malakas yung round 2 niya sa round 1. Sayang yung binigyan ka ni Arin ng class na hindi mo kayang makan. So, kasi, sabi ni Rafian, so parang nawala na siya ng, kumbaga sa 10 points sana yun, naging 7 na lang yung impact. Tsaka parang nababad siya sa line marking kasi binak niya yung yung inihaw, yung superana. Yung sinasabi ko, parang sa nababad sa isda, pati dun sa mga... Pero mas mataas yung puntos na ito kaysa sa round 1. Tapos yung ender niya yung pinakamalakas, so parang mas maalala yun ng crowd tsaka ng judges. So iisipin nila malakas yung round na yun kasi malakas yung ender. Yun yung advantage na malakas yung ender. Kahit mahina yung umpisa mo, pag malakas yung ender mo, matatandaan na. Lalo pag round 3, ikaw huling bumanat. Pero yun, para matimbang natin, tignan natin yung round 2 ni Rafian. Dinapitan. Parang ni Classic. Parang may pag-appear na Ella. Parang aangasan. Paboritong estilo ni Tropa, mamersonal sa bate. Pero bakit Hindi siya nagre-rebat na. Wala nagre-rebat sa kanila Wala pa. namay mo yung kanyang syota, pinakahanda na yung ang hilig mamersonal, tas galit sa namemersonal. Paboritong estilo ni Tropa, mamersonal sa bate. Pero pag dinamay mo yung kanyang syota, pinakahanda na yung ang hilig mamersonal, tas galit sa namemersonal, tanga ka. Kaya pasensya kung idadamay ko yung syota mo, wala akong masabing maganda. Ang pangit-pangit na nga kung i-flex pa maya't maya. Di ako nang hate, Brad, promise. Lagi niyang pinupost yung babae, nung chinek ko yung pipost niya ate, may caption na see you soon, love. Sa picture lang tayo pa-party. Proud ka sa kanya, tapos may ibang love yung jowa mo. Paalamunin ka kasi kaya wala kang magawa, no? Ano magsasabi ng nararamdaman? Tinuloy ni Rafian yung mga banat niya sa ragban. Yung batugan, parang buhat ng si Klasky yung jowa. Siya sa Totoo kaya, parang ang sakit na kung ako si Klasky, kung alam ko yun sa sarili. Siguro nung sinulat niya ito, magkasama yung round 1 tsaka round 2. Sinali na lang. Post niya ate, may caption na see you soon, love. Sa picture lang tayo pa-party. Proud ka sa kanya, tapos may ibang love yung jowa mo. Paalamunin ka kasi kaya wala kang magawa, no? Ano magsasabi ng nararamdaman mo? Chile! Kakaiba mo daw, may kimchi na yung buki mong mapanghe! Nasasap ka na daw siya pag sinasabihan ka niyang mahal ka niya, kasi ang sagot mo, saranghe! Nakaamoy na ako ng kimchi, pre. Sinabi niya, yung kiki mong amoy kimchi. Mapanghe. Parang ganun na. Anong masasabi mo dyan sa mga ganyan? Kasi, pag ganyan. Tapos nasa live. Parang kay Kamandag tsaka Sheehan
Hindi, Pero iba dito yun, kasi- mas grabe. Oh, pero dito kasi ano. May wild din. May Tsaka medyo dim yung part na dun. Ano Ah. masasabi mo sa ganyan? Bawas o ano ka pa rin? Nakasalalay sa letra? Nakasalalay sa ano yan. Nakasalalay Sa dun kung ano yung punchline. sinasabi. Yun nga, di ba parang sinabihan siya. Hindi naman niya kanina na- binastos lang eh, no? Parang sinabihan siya kanina ni Class G na ano, hindi ka nagpapatawa. Pero sa part na to, nakapagpatawa si Raffian. Yung punchline kasi Sarang He. Konektado dun sa K-pop. Di ba yung I love you sa kanila, Sarang He. Tsaka nagkataon kasi na nandito yung girlfriend ni Class D. Siguro kung wala, baka sa camera siya dito yun. Eh, no? Oo, yun. So hindi yun bawas points, no? Dahil lang Mas pa rin. sa pinantahan niya. Tsaka maraming mas grabe pang ng bastos. Sa mga Paano battles. pag halimbawa damay moments, tas nababad na dun sa dinadamay, bawas points ba yun kasi hindi mo naman direct ang tinira yung Oo, kalaban? bawas na yun. Kasi hindi. Bawas. Dapat para Pero- sa kalabo mo pa rin. Bawas yun. Siguro maglalaan ka lang 1 to 2 lines or 3 maximum. Tapos balik ka uli sa kalabang mo. Nakakagay. Tuloy Pero na. rap battle kasi yun eh, kaya malaya. Hasta hanggang sa battle yan, kasabak lang ko, pinayang Pokemon matang eh! Nasasak ka na daw siya pag sinasabihan kanya mahal ka niya, tas ang sagot mo, sarang he! Sarang. Hasta hanggang sa battle yan, kasabak lang Korean ka, patay na patay. Eh baklati naman daw siya, tignan mo, bahay na bahay. Sinita pa yung pagbibisikleta ni Ben Pluma, parang may angle to. Tapos ng TBS sa battle, pag galit yung jowa, bumi-BTS ka brother, pagiging bicycle mo. Baka may magsabi, Yung bala yung setup. Buy na buy. Tapos bicycle. So nabalik na naman yung bike kanina ni pagbabike ni Ben Luma. Parang si Glass niya rin eh, nag-rap din siya sa Okay. round 2. Nangulit na sila. So, Bicycle. so pantay lang sila, Na buy. ulit Tas lang sila pareho. Bicycle. Narap! Baka makancel ka ng Wait, Egypt! Sinita pa yung pagbibisikleta ni Ben Pluma, parang may angle to. Tapos ng TBS sa battle, pag galit yung jowa, bumi-BTS ka brother, pagiging bicycle mo. Baka may magsabi na rap! Baka makancel ka ng LGBT dahil panira mo bro, gay yan. Mga unggoy, walang ligtasan nung akala nyo tong homo, safe yan! Homo safe yan. Homo, tumutukoy sa Sa bakla. belly. Ah. Tapos yung isang homo safe yan. Inano niya yung homo sapien na Yung evolution ng tao Ah. from unggoy to human. para sa'yo ano yun, off ba yan? Hindi, magaling din yung wordplay. Kasi may mga, ano ba yun, yung masyadong meticuloso sa wordplay. Kailangan, Hindi, gets naman yan. Gets naman yan. Kasi napag-aralan naman yung homo sapien, tsaka yung homo safe yan. slant rhyme ba yan? Pwede. Pwede yun. Kasi Nasa may- category siya na may- ganun. May iba kasi, kahit ako, basa ko sa homo sapien, sapien. So safe yan. Safe siya. Safe siya na. So depende na rin talaga sa standard mo. No? Para sa Pero- akin, hindi naman siya off eh. Kasi konektado dun sa sa BEHI, LGBT, baka makancel ka ng LGBT. Mga unggoy. Konekta pa yung unggoy. Anong kala niyo tong homo? Safe yan? Balik mo. Baka sabihin, di siya bakla at itangge ng porno yan. Ayan. Dahil panira mo, bro, gay yan. Mga unggoy, walang ligtasan nung akala nyo pang homo, safe yan. Baka sabihin, di siya bakla at itangge ng porno yan. Eh nung nag-joke yung kalaban mo sa Liga ni Sur, bigla mong hinolding hands. Hindi ko alam yun. Check nyo! Class D versus Kel Dumaro. Kung napatunayan na bakla to at galap na everywhere. Sa pasigaw-sigaw pa lang niya at malakas na boses, halata na si Rena, dinig na decibel. Sa sigaw... Okay. Yung Sirena, Jezebel, related. Yung decibels, alam ko ano yun eh, tungkol sa tunog yun eh. Speaker, ewan ko, basta alam ko tungkol sa tunog. Parang Decibel. ano ata yan eh, parang sukatan ng lakas ng tunog. Parang sa frequency, parang ganon. So, Yan, wordplay niya yan. sa Jezebel, yung decibel. Gaya niyan, Homo sapien, tsaka Homo sapien. Tapos ito na naman si Rena Decibel. Pasok May pa mga rin naman. nagko-comment kasi na ano daw eh, parang labo ng punto. Pero Hindi, pasok pa rin. Pasok pa eh. rin. Hindi, tama pa rin. siyempre, may mga ano sa atin yan. Pero on point pa rin naman eh. Points pa rin. Hindi naman sinabing porque wordplay, dapat ano na eh. Yung mga wordplay, Oo. lalaroin pa rin. Lalo pa rin yung punto. Tuloy natin. Baka
sabihin di siya bakla at itanggi ng corning yan. Eh nung nag-choke yung kalaban mo sa liga ni Sur, bigla mong hinolding hands. Check nyo! Class D versus Kel Dumaro. Kung napatunayan na bakla to at kalab na everywhere. Sa pasigaw-sigaw pa lang niya at malakas na boses, halata na si Rena, dinig na decibel. Sa sigaw mo lang dinadaan para pagtakpan na hindi ka matindi part. Nais ko'y katahimikan ng isasaksak ko sa lalamunan ni G-Sharp, dahan-dahang gilitin. Pagkabrutal ko grabe par, hanggang sa magmukhang violin at tunog ni Glass ay maging classical. Hindi part, nais ko'y katahimik. Tunog classical, violin. So nagsimula siya dun sa sound, decibel, tas katahimikan. Sige. Ka nang isasaksak ko. G-sharp, tas violin, tas magtunog classical. Creative. Bumagsak na naman sa class pero Galing. nag-pay off pa rin kasi classical instrument yung yung violin eh. Classical instrument siya. Tapos yun nga, nasali niya sa word, sa pangalan ng kalaban niya which is classical. Tapos related, decibel, G-sharp, katahimikan, sound ng violin. Tsaka trip na trip ko pag may mga nagaganyang Kasi mga classical, renaissance, mga ganun. Hindi, tsaka Parang historic pakinggan. kasi, yung pagtahi-tahi mo rin at related nung babagsakan na punchline. Magkakakonect, hindi magkakalayo. Tingnan. Sa lalamunan ni G-Sharp, dahan-dahang gilitin. Pagkabrutal ko Yun pala, may Yung nga, G-sharp. ano Sa pa? music. G. Di ba? G. Sharp. Ipahabol pa na internal. G. Sa sigaw mo lang dinadaan para pagtakpan na hindi ka matindi part. Nais ko'y katahimikan ng isasaksak ko sa lalamunan ni G-Sharp, dahan-dahang gilitin. Pagkabrutal ko grabe par, hanggang sa magmukhang violin at tunog ni Glass ay maging classical. Tignan natin kung makasigaw pa na yung lalamunan ng estudyante magagaral agad. Lamang mo, bogus yan. Nakumpake kung sa Imotos job, di nakakayanin ng damage. Binigay sa akin ng debut ko 10K sa kampiyon 2-5. Barya-barya para sa'yo, champ change. Baguhin mo estilo mong malamya pa. Parang bata, binagsak sa akin itong class, tabang ata. Pero lahat ng punches ko sa class, siguradong brutal na marka. Walang pasang awa, grado niya 77. At hindi ko... Taas na. Pasang taas na. Ano? Baguhin mo estilo mong malamya pa. Parang bata, binagsak sa akin itong class, tabang ata. Pero lahat ng punches ko sa class, siguradong brutal na marka. Walang pasang awa, grado niya. Brutal na marka, hindi Tas pasang- malakin na. Meron ba? Meron. Yata, ay Apex. Hindi. Mali ba? Bagsak na marka yun. Bagsak na marka. Bagsak na marka. Brutal. Yun, okay yun, yung brutal na marka. Yung marka kasi yung magmamarka, tas pasang awa. Di ba? Yung pasa Marka, pasa. Related pa rin sa class. Doon narinig ko na rin dyan sa iba, pero dito kasi, class kasi yung kalaban eh. Mas Kaya lahat akma. ng verse na tungkol sa class, paging estudyante lahat, pwede Akma. mo siksikan dito kay Class G. Oh. Kumbaga kay Class G kasi ang dami pwede i-hangin. Hindi mismo sa kanya, kundi dun sa, sa pangalan niya. Kaya, 77. Halimbawa, kung Guru Lee baka kalaban niya, no? Class mahirapan G. na. Kasi nagamit na ni Rap. Pero, Ay, parang then, halimbawa, klaro din sa maestro, di ba? Yung mga teacher, may mga pangalan, malaki. balik mo ano. At hindi yung palakol. Yun ay ata. Pero lahat ng punches ko sa class, siguradong brutal na marka. Walang pasang awa, grado niya 77. At hindi yung palakol. Yun ay dalawang shading sa ulo mo, nakapukol. Magulong ka. Guguhitan na ng outline ng bangkay dahil makabangong bayay ko, malab. Hindi guro, kundi suko ang maglalagay ng joke sa class. Outline ng bangkay na maglalagay ng chok sa class. Soko, hindi guro. Kasi maglalagay ng chok sa blackboard, pero dito outline ng bangkay. Alam niyo naman siguro yun sa mga soko. Tsaka, gaya ng ginawa nyo sa round 1, talagang sinisiksik nyo yung mga references patungkol sa class eh. Yan, dami nyo nabanggit. Tsaka pasok pa Grado, yung joke, marka, pasa,
Pasok pa rin sa ano, sa time limit. Pasok lahat yun eh. Kumbaga walang feeling na nasasayang. Nagdilig! Tuloy na. Pakimik mo yung bangkay ng bangkay dahil makabagong bayay bumalap. Hindi guro kundi sokong maglalagay ng chok sa klat. Kaya dilig! Pakimik mo yung bangkay para may remembrance ka pagkat lahat ng bala papasok sa class. Attendance is a must, bitch! Lakas ng siksik yung ano, no, yung round 2. Daming angle. Although may mga umulit na class, pero yun nga, para kay class G kasi talaga yun. Alam namang iba yung ibanat mo talaga. Pwedeng applicable sa iba. Para sa kanya talaga yun eh. Tapos, lakas ng ender, lahat ng bala papasok sa class. Attendance is a must. So yun, para sa akin, round 2, kay Raffian din ako doon. Round 1 to kay Raffian ako. Round 2 kay Raffian din. Ikaw? Para sa akin, Raffian pa rin. Kasi mas malakas tong round 2 ni Raffian dun sa round 1 niya. Round 1 ni Raffian. Mas malakas din yung yung ender. Sa round ender niya sa round 1 yung sa G-Shock. Tapos dito yung sa attendance is a must. Yung round 2 naman ni Class G, mas malakas dun sa round 1 niya. 8 points yun, kumpara dun sa 6 points yun nung round 1. Tapos dito naman 10 points pa rin para kay Raffian. Mas marami siyang angle na nasiksik niya eh. Siksik. Kung sisilipin ng nag-judge, kung sinilip nung nag-judge na nadamay shota lang yung ginawa ni Raffian sa round 2, which is kung titignan mo, i-replay mo, hindi naman. Kasi yun yung yung intro niya. Tapos binalikan niya si Jeline, yung shota ni Class G. Parang sinabi niya na lahat ng bala papasok sa class. Oo, tama. Attendance is a must. Tsaka hindi masyadong nag-stay doon sa Jilin. Parang hindi sarang naman nilang, sarang Hyun binagsaang punch. Oo, yun lang naman. K-pop. Yan. So 2-0. So round 1 namin, tsaka round 2 para kay Raffian. So ngayon, Tuloy natin. Tsaka medyo pareho lang yung oras ng round 1, round 2 niya ni Raffian eh. Oo. Subid na nga tayo sa oras. Sumusunod siya sa oras. So, tuloy natin. Pakinggan natin. 2-0. 2-0. Round 3 ni Class G. Pakinggan natin. Kaya dilig! Pakimik! Round 3. Nagdadamay ng girlfriend! Palibasa yung girlfriend ko, pumunta na ako! Nagdadamay ka ng girlfriend kasi walang girlfriend na sumusuporta sa'yo! And unang rebat sa laban ito. First time itong may nag-rebat eh. Hindi nagre-rebat si Class G eh. Nanonood ako ng mga battle ng bihira siyang mag-rebat pero parang nauga kasi sila. Siyempre dinamay yung girlfriend niya eh. Lakas ng rebat niya na yun, magandang pambungad dyan sa round 3 niya eh. Plus pa yung sulat niya. So tingnan natin. Pag ba ganong nagre-rebat para sa'yo Puntos. pag malakas. Puntos yan pero Puntos yun. parang hindi naman kasi lahat ng rebat pambura ng rounds nung kalaban. Siguro may mga linya lang na matutumbasan pero hindi naman para mabura lahat ng sinabi ng round na yun. Sa bagay. Tuloy natin. Di ba? Ang ina pati K-pop sinadamay, kung saan din yan, lugi na to. Galing ka sa K-pop kasi mas magaling pa mag-rap si Yoongi sa'yo. Kilala mo yun? Hindi ko kilala yung hindi kami fan ng K-pop. So, Pero puntos yan, pinantos ako yun. comment nyo na lang kung kilala Kilala si niyo. Yoongi. Linan. Okay. Mga dalawang rebat siya na. Pambul sa agad yan. Pambuelo. Tapusin na natin to. Nakuha niya yung momentum eh. Statement na statement sa round 3. Tapusin na natin. Pero ang judge kay, parang dito ko rin nakikita yung relevance ng pagsusulat pag judge ka sa laban. Oo. Parang sa sunugan, tsaka sa Ako nag-judge na rin ako sa FRBL. Kailangan nag-notes ka rin eh. Kasi pag ganong nakuha yung momentum, yun yung fresh sa sa memory mo eh.
Parang nawala na tuloy yung mga malalakas na nauna. Tuloy natin. Sobrang hilig niyan mag-gun bars. Putang kala niya ay ila. Para ma-secure yung panalo, laging gumagamit ng baril. Kaya, sinabihan ka ni Charisma na wala kang angas ni Abueva kasi kitang-kita sa karira. Na malabo kang maging Abueva kasi yung tira mo lagi, mamaril. Bini Mamaril. Sinabihan mo pa si Charisma. Ano yan? Player sa PBA reference. Parang gumagunbars kasi lagi Si Rafian. Rafian. Tapos kinonekta sa Abueva na nasabi din sa kanya. Tapos Billy Mamaril. Balik natin konti. Abueva kasi kitang-kita sa karira. Na malabo kang maging Abueva kasi yung tira mo lagi, mamaril. Sinabihan mo pa si Charisma na sa music video, airsoft gun lang yung hawak. Ako'y tinipid daw yung budget. Eh nung napanood ko nga yung music video mo, kamay lang yung gamit. Lakas yun. Maganda yun na pamumuna. Kumbaga, pinuna mo siya na Airsoft gun. airsoft gun na yung mga gamit pero ikaw kamay ng gamit. Late. Lakas yun. Tuloy na. First time ko marinig yun eh. Alma, sobrang hilig din yan mag-English. Pati sa kanta. Para masabing intelligent. Tapos, Rizal ka ng Rizal, pare di yung evident. Si Rizal, pambansang bayani. Ikaw simpleng resident. Si Rizal, nasa piso. Ikaw feeling 50 cent. Kasi estilo yan sa ibang bansa. Dinala niya dito at pinita. Mahiya ka naman sa ating liga. Puro Ingles pala ang liga. Napakakapal. Kung sino bang Rizal, siya pa yung walang pagmamahal sa sariling liga. Pero maiba nung video niya, sinita niya si Charisma na tinutugma daw yung place sa second place. Pero nung laban nila ni Akata, tinugma niya yung back place sa fireplace o parehong place. Gago yata. Kahit check niyo yung video, 16 minutes and 45 seconds yung katangahan na bulgar. Sinisita yung place na second place, wala naman sa lugar. At siya daw ay buwayang sa battle rap na lolong. So, ano ulit siya, line marking ulit. Parang dun sa ano, yung may kosa, may kusa. Nalulong. Sinolong yung buhaya. So parang, inaano rin niya eh. Yung Tagalog yun, yung binanggit naman ni Rafael sa round 2 yung decibel, homo sapien. So, may ano siya, may parang, may time na lagi siyang nagaganon. Si Rafian. Ganong wordplay. So ito, minamakuli niya. Balik na. At siya daw ay buwayang sa battle rap na lolong. O pinilit niya yung lolong sa buwaya, napakabobo. Ganyan sa Pilipinas, nakakaloko. Kahit malulong tsaka buwaya, nakakakuha ng boto. Malakas siya na kasi related sa bansa. Totoo naman kahit lulong o buhay na nakakakuha ng boto. May kilala ka ganun. Ang dami na. Pero tuloy natin. Kilala ka O yun. pinilit niya yung lolong sa buwaya, napakabobo. Ganyan sa Pilipinas, nakakaloko. Kahit palulong tsaka buwaya, nakakakuha ng boto. Kaya nga nanalo din yan kay Manda Baliw, oo. Tapos pangalan ni Manda Baliw, mas sumaboy. Oo, gumaliktad yung daloy. Kasi imbis na yung baliw yung walang-wala, ikaw yung wala na palaboy. Kaya lagi niya na lang sinasabi na ilang taon hinintay niya para Wala na palaboy. Walang napala, tas wala na palaboy, baliw. Di ba, nasa kalsada siya, palaboy. Magaling yung wordplay doon. Sandata talaga ni Class yung wordplay. Tsaka props talaga lagi sa delivery niya. Ang ganda ng diction. Parang ano nga eh. Nakikita ko si Invictus sa kanya minsan eh. Pagka-Invictus yung Nakakabahan niya ako, baka ano eh, pumiyak din yun. Pero hindi. Hindi pumipiyak eh. Tuloy na rin. Kasi pangalan ni Manda Baliw, mas sumaboy. Oo, bumaliktad yung daloy. Kasi imbis na yung baliw yung walang-wala, ikaw yung wala na palaboy.
Boy. Kaya lagi niya nalang sinasabi na ilang taon hinintay niya para dito magbida. Kaya yung tayo ay pantay, yun ay sabi-sabi lang nila kasi walong taon kailangan mo bago makilala ang ina. Yun palang alam mo na tayo ay magkaiba kasi 4 na taon lang kailangan mo kung kasiyahin kita. Kaya kung nakalusot ka dun sa balanse na may karisma sa ngalan, sa paborito na si Manda na Joker, estilo ang tangan ay wag mo yan dito iyabang. Kasi hindi na ubra yung angas mo sa hindi biro kalaman. Parang nag-selfie bar siya doon, no? Kasi parang yung run kasi ni Class G from Motus para makapunta ng flip top. It took 4 years lang yata. Habang si Raffian, 8 years bago siya nakasampa ng flip top. So, anong masasabi mo doon sa pag selfie bars? May bilang ba yun? Meron to. Meron din, kasi parang pamukha mo rin sa kalaban mo. Mas ahit ako sa'yo. Minsan kasi pag akala ng iba pag selfie verse, parang hindi na connected sa kalaban. Pero connected naman no? Kasi parang pamukha, di ba? Depende pa rin sa pagkakagamit. Huwag lang siguro babad na parang mag-isa ka na lang doon. Ha? So, ulong na rin kaunti. Balik na rin. Sige. Sa ngalan, sa paborito na si Manda na Joker, estilo ang tangan ay wag mo yan dito iyabang. Kasi hindi na ubra yung angas mo sa hindi biro kalaban. Hindi birong kalaban kasi biro kasi Joker si Manda Baliw eh. So, dun magpo-full yung biro na term. So, yun na yung round 3 ni Class G. Para sa akin, ang ganda ng rebat niya. Pasok yung 2 points niya, yung rebat niya yung sa K-pop tsaka yung sa kay Jilin, sa girlfriend niya. Tapos, malakas yung round 3 din ni Class G kung paano niya rin tinapos. Tapos, yun nga, talagang todo yung delivery niya. Makakakuha ng boto. Lolong. May line markings na nabanggit. Ano pa ba? Hindi ko marinig. Ayun. Para sa akin ito yung pinakamalakas na round ni Class G. 9. Sa nakulang dalawa. Oo, pinakamalakas. Plus yung rebuttal niya pa na balik niya rin yung mga sinabi niya ni Raffian. So, tingnan natin yung round 3 ni Raffian para matimbang natin. Uli natin. Anong pagmamalaki niya? Champion siya sa Motus? Pakiko dyan. Proud na champion sa ligang pinapatela ni OG1. Round 2 pa lang nung tour na to, naglaglag ka na. Kaso may special treatment kay Emzai. Nanalo pa sa site. Ang pangit nung pinakita ng class, nakatanggap pa ng mataas na grado. Malabo ata site. Kaya ka nag-champion doon, estudyante ka niya, inutil ko. Baka wala ka nang makita site, ngayong sinisira. Yung film mo, nabudol mo. Ayun na naman, tungkol na naman sa class na naman. Lakas nun. Kung alam niyo yung side, yung pupil, yun sa mata, yung cornea, ano ba yan? Iris. Baka wala kang makita side ngayon, sinisira ko pupil mo. Sa part siya ng mata. Talagang Para kay Class D yun. class talaga tsaka site eh. Oo. Yeah. M-site. Hindi mo pwedeng sabihin sa iba Hindi yun. yung generic. Para sa kanya talaga. Oo, lakas nun. Balik natin ako. Nabudol mo sila sa pasigaw-sigaw at pilit na wordplay. Modus ka! Walang kawala sa bars to side yung bata modus na! Tumawad pa naman sa taga-sunugan, tangina modus ta! Modus ka. Ano yun? Modus na. Motus na. Tus. Tas tangina mo. Tus ta. Sunugan. Sunugan. Tus ta. Lakas yan. Tuloy natin. Estudyante ni M-Site, walang kawala sa bars to side yung bata modus na! Tumawad pa naman sa taga-sunugan, tangina modus ta! Maganda rin sana kung si Raffian, nagbanggit din siya ng sinabihan niya na nagpipilit ng wordplay si Class G. Maganda sana kung nag-enumerate din siya, kahit dalawa. Parang ginagawa ni Class G. Baka may baon ka siyang ganun. Tuloy natin. Estudyante ni M-Site, alaga ni Surheño.
Pero bago mo sila makilala mga tugma mo, mas deadly pa ako sa TV. Pahiya ka parang waste of time and energy. Buti na lang di ka nagstay there. Mga bagong kukupo, daycare. Kundi hanggang ngayon tong plus yung rhymes pang nursery, sponsored ng vaccine dose. Pwede ba? Kahit turukan ka ng ilang vaccine dose, di ka nagagaling class, generic ka nung ikaw Ano yun? Tulugan yun ah. Box and dose, tas vaccine okay, dose. okay. Yung Box- clothing ni, ni Soren. Clothing ni Soraya na box and dose. Generic Vaccine ka. dose. Ang lakas. Generic ka, naturukan. Hindi naman siya medyo slept online. Pero medyo... Ayun, para kay, hindi yung reaction generic. lang. Oo, para kay Class Julie yun eh. Kasi nag-ano siya ng box and dose. Yun din yung na-appreciate ko sa sulatan ni Rafian. Siksik, tapos may mga blinds kang ano eh. Ma-appreciate mo lang pag ni-replay mo talaga. Katulad nito, kaya natin bini-breakdown. Diba? So, tuloy natin. Malakas yun. Nung ikaw nagsuot yung sales imbes umabad, rhymes pang nursery, sponsored ng vaccine dose. Pwede ba? Kahit turukan ka ng ilang vaccine dose, di ka nagagaling class, generic ka nung ikaw nagsuot yung sales imbes umabante, umatras. Para siyang si Marjon Bochas. O diba, di nyo kilala? Kakampiyon ni Yanis na bench player at sa clothing ni Sur parang si Class. Parehong may jump sa pangalang, di ba pakinabangan ng box? Kaya ito, pratamba. Hindi ko alam yun kasi hindi ko masyado nanonood ng Ano? NBA. Ano Pero yun? ang idea ko doon, Milwaukee. Milwaukee Bucks. Kasi box. Kaya, Parang sa ano kasi yun eh, sa team, parang champion lahat, tapos hindi naman lahat naghirap. nare-recognize. Hindi naman lahat naghihirap para dun eh. Mm. Parang sa box, si ano lang, si Yanis lang yung naghihirap. Tapos yung mga, syempre, yung mga teammate niya kahit bangko, magkakaroon ng ring, ng dito, diba? Unlike dito na individual yung magsisikap mo talaga, wala ka namang walang team eh. Balik mo. Yun yung punto niya. Sa box na ano, yun nga yung sa kay Sorhenio. Sa clothing ka, sa team. O diba, di nyo kilala? Kakampiyon ni Yanis na bench player at sa clothing ni Sur parang si Class. Parehong may jump sa pangalang, di mapakinabangan ng box. Kaya ito, brand ambassador mo, Sur. Ito, brand ambassador mo, Sur. Kung ako bibili, no way. Baka gawin pamahid regla ng asawa lang yung box and those days. Back in those days. Na bago makapasok dito, di umura kahit yung mga MC may pangalang ibulong. Lumalabang kami para makapasok natin sa YouTube para mapanood mo, Chong. Wala pang process of illumination nung. Kami nagsusumikap nun. Sumulpot ka lang nung sinasite at Sur meron ng liga para madaling maipakilala kay Anigma sa ng paghihirap doon. Kaya ka nakilala. Diba pinagmamalaan na nakilala? Ang ganda ng photo. No? Tsaka yung rhyming na back in those days, bulong, nagsumikap noon, mga ganun. Tsaka yun nga, pinupunto rin niya na ano rin. Parang kay Class G kanina, sa ender niya. Ganun din yung pinapakita niya dito na Kaya, galing din talaga siya sa yung paghihirap talaga bago siya nakatuntong dyan. kaya parang magmumukhang rebat to. Oo, pero parang di masyado pansin eh. Tuloy natin. Pero malakas. Malakas yung punto na yun. Kami nagsusumikap nun. Sumulpot ka lang nung sinasite at Sur meron ng liga para madaling maipakilala kay Anigma sa ng paghihirap doon. Kaya ka nakilala. Diba pinagmamalaan na nakilala siya ng 4 na taon? Kaya ka nakilala. Dahil sumali ka sa liga ng may pangalan. Habang kami ni Manda nagpakilala ng ligang walang pangalan. Lakas na tol. Nagmukha nga siya Nagmukha rebat. rebat, oo. Hindi nagmukha, rebat talaga yun. Kasi nasingit niya pa, di ba pinapakilala? Di ba sinabi niya, Sinabi nauna si siya ng 4 Manda. na taon. Rebat yun, nagmukhang rebat. Kumbaga pinakilala nila dito yung FRBL. Shoutout sa FRB din kay Kuya Rian, kay Oni. Nung nakatungtong na sila sa flip top, doon parang na-conscious yung mga tao. Ano ba yung FRBL? Oh, no, may mga nanonood na rin na nare-recognize na rin. Dahil kung sinakay, galing na ang chiki. Sumakay lang sa pag-angat nila surat say kahit surat say para may sur ng flight kahit magtulong ay patay sa pobreng Rafian. Wasak ka pati yung sinakyan mo pa angat, Gigi, anak ni Kobe Bryant. Ano ba yung GG? Good game? Hindi, Kasi yung yung GG, pangalan ng anak ko, Kobe. savage yun tol. Malakas yan na. Sumakay lang sa pag-angat nila surat say kahit surat say para may sur ng flight kahit magtulong ay patay sa pobreng Rafian. Wasak ka pati yung sinakyan mo pa angat, Gigi.
G, anak ni Kobe Bryant. Kasi yung initials ni, ni Class G, GG. Glenn De Milano, Galicia. Yung triple G nga eh. Kaya wag niyo akong ikumpara dyan. Right now, we might be on the same stage. Pero di mo maiintindihan nating history class. We're not on the same page. Ito talaga ng mga reference. Kalat-kalat yung class angles. Yung tungkol sa pag-aaral, hindi naman bumabad lang sa sa isang salita eh. Iba-ibang keywords kumbaga mga ginamit niya. Na para kay Class G lang. Huwag niyo akong ikumpara dyan. Right now, we might be on the same stage. Pero di mo maiintindihan nating history class. We're not on the same page. Hinog ka lang sa pilit na sabik sa palakpakan at nabubusog sa ingay. Habang ako, normal na lang na humarap sa class dahil matagal nang nagsusunog ng kilay. Matagal na nagsusunog ng kilay, kaya baka magreklamo kayo na yung class. Ang daming beses nasabi, gusto ko sana halimaw makapares. Kaso kahit anong pilit ko gawin plural form tong class G, di kaya maging class S. At kung wala ka... Plural form kasi ng classes. Class G nga lang di ba? Alam niyo naman siguro yung class S. Mga halimaw. Sa Spider. So dito, in-explain niya, kasi mapapansin ng judge yun na parang nababad sa puro class angle In-explain niya, binigyan niya ng ginastify niya. Kung bakit. So maintindihan Sa kanya na nang galing. Daming beses nasabi, gusto ko sana halimaw makapares. Kaso kahit anong pilit ko gawin plural form to class G, di kaya maging class S. At kung wala ka pang talo, dahil ngayon ka lang may nakapangyang magaling. I advise, sorry class. Normal lang sa buhay ang matalo kung may iwasan ng nakatakdang araling. Kaya magsisigaw ka dyan na ikaw pinakamagaling. Dahilan ng pagkapaus mo. Pero tandaan mo class, pa rin ang dahilan ng pagtatapos mo. Pinadala ng... Tama na. Class guro pa rin yung dahilan ng pagtatapos mo. Kasi nga, maguguro si Rafian. Guro na siya. Or guro na ba siya? By that time? Ang lakas pa rin lang. Solid eh. Solid lahat ng ender niya eh. Ito yung Yun nga, yun yung controversial sa battle na to. Parang nababad daw, ang daming class angles. Pero yung class angles kasi, para kay class G talaga siya, tapos hindi siya generic. Pumupunto siya, sumasapak talaga siya. Yung punchline na yun, talagang ang ganda ng mga binabagsakang punchline, yung setup. Tapos may mga internals na malakas din. Para sa akin, opinion ko lang naman. Kasi preference ko, personal preference ko, more on kasi ako ay lyricism, yung intricate ng pagsusulat, kung paano mong pahirap sinusulat ko. Na-appreciate ko din naman si Class G, malakas din sa in terms of delivery, may mga angles din siya na okay. Tapos yung rebat niya, parang memorable yun that night. Kasi napagtanggol niya yung girlfriend niya, tapos yung sa K-pop. Pero kung sa round 3 kasi, Rafian pa rin ako dun Rafian pa rin talaga ako dun. Props pa rin kay Class G, pero Rafian yan para sa akin. Ako rin ito. Perfect 10 ulit ito, itong round 3. Siya consistent siya mula round 1 ito. Walang stutter din Lahat ng punto niya, sabi ko nga yung mga feelers din niya, meron pa rin connect kay Class G. So yung advisory class, yung takdang aralin. Tapos in-explain nga rin niya yung nababad. Oo, na yun nga, yung classes. Tsaka lahat ng, yun nga yung sabi ko yung mga keywords, may kinalaman sa sa pag-aaral, ganun. Hindi siya generic Malakas lagi yung ender niya na patungkol sa class. So tingnan natin yung boto ng Morado. Sa akin, buong battle 30 kay Rafian, 23 kay Class G. Tignan natin yung judging. 3-0 para kay Rafian sa akin. Ako rin, 3-0 para. Kasi yung oras niya medyo saktong 3 minutes siya dito. Tapos yung ender niya, hindi na niya tinatapos. Yung pinadala ng baras. So parang pag nanonood ka sa kanya nun, alam mo na yung susunod dun, yung verse ko matitira. So dito hindi na niya tinapos. Kasi
Gets mo? Yun yan, inaano niya. Tignan natin yung judge. Anong nakatakdang aralin, kaya magsisigaw ka dyan na ikaw pinakamagaling. May balik naman. Dahilan ng pagkapaus mo, pero tandaan mo, class, guru pa rin ang dahilan ng pagkatapos mo, pinadala ng Yes. Sonic 16, round your first class G. Flip down, magigay kayo kung tingin nyo, isa-isa mga laban yan na dapat mo. Yeah. Tingin ko naman, panalo kayo lahat doon sa laban na yun, panalo silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 3, 2, Wait lang. magigay, para kay Class G. Pero balikan ko lang yung sinabi ni Ari. Sa tinagal-tagal ko kasi nung manood ng flip top, pag ganun lagi magsalita si Ari, parang hindi, para sa akin hindi siya sang-ayon sa naging boto. Kaya sinasabi niya lang, para sa akin naman, panalo sila pareho doon, panalo tayo lahat. Phil, ikaw ba? Ganun din yung ano ba? On-site mo na. Ano ko dun, pag sobrang lakas ng laban. Parang hirap din siya mamili in a way, kaya ganun yung sinasabi. Ayan. So tingnan natin. Tuloy natin. 3-2 yung judging. Sorry, brother. Yung nakirapya po tayo ng ganda ng laban, shoutout sa mga tropa. So yun, hindi namin alam na ba't naging 3-2. Hindi namin papabuti sa judging. Pero yun nga narinig niya yung side namin. No doubt malakas si Class dito, pero ano yun, siguro ano rin, yun nga yung rebat kasi tumatak eh. Oo, tumatak. Pinagtanggol niya yung jowa niya, mga lover boys. Saka feeling ko, naging basehan nga din ng ibang Murado. Nag-stay Yung sa class angles, which is di nila na-appreciate yung live. Mas ma-appreciate mo siya pag inulit-ulit mo siya. replay. So, para sa akin, tingin ko, check ko rin to sa review ni Looney, kung kanino din si Looney ba. Hindi na lang natin Sana may ano to, mag-rematch sila sa buhay na. Para mas maganda. Tsaka, maano rin nila yung mga nangyari dito. Bad treated. So yun, salamat sa panonood ng review na to. Ang boto namin para sa laban na to is all 3 rounds kay Rafian, pero props pa rin kay Class D. So, abangan niyo yung mga susunod pang episode ng Breaking doon. Subscribe kayo at like yung YouTube channel namin. Mio. Sabihin ka pa ba ito? Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang review ng kanta at ng bale. Peace. Yeah. Yeah.